Ayan na, sir. Ngayon makikita na talaga natin ang tunay na galing ni Detective Mori. Sa wakas, naiintindihan ko na rin ngayon ang lahat, Inspector Yokomizo. Sino talaga ang pumatay? Kung sinasabi ng tatlong suspect na sila ang pumatay kay Komiyama, ibig sabihin 3 beses tinangkang patayin ang biktima gamit ang mga vase na pinukpok sa ulo niya. At nangyari ngayon pagkatapos niyang pumasok sa kwarto ng 3 suspect. Nagulo lang ang pagkakasunod-sunod ng kwento. Ang natatandaan ko, ganito ang pagkakasabi ni Katsumata Kengo. No. Nung oras na yun, bigla na lang pumasok sa kwarto ko si Komiyama at parang galit na galit siya sa akin. Pakiramdam ko lasing siya noon kasi hindi maayos ang paglalakad niya. Oo, ganun nga. Sa tingin ko, hindi magagawa ni Komiyama na uminom ng sobra. Hanggang sa dumating sa puntong hindi na siya makalakad na maayos. Lalo na kung may play siya ng araw na yon. Tama ka nga, Rod. Kung ganoon, bakit kaya hindi maayos ang paglalakad niya? Siguro ang dahilan noon, napukpok na siya ng ibang tao noong mga oras na yon. Ngayon naman, ganito ang kwento ni Hoshino Haruyuki kay Inspector Yokomizo. Ano ka ba? Ba't ka ba pumasok sa kwarto ko? Tandaan mo itong sasabihin ko. Akin si Nikura Yumiko. Akin lang! Tama. Pero nakapagtataka kung bigla na lang niyang gawin yon. Ha? Imposible kasi na bigla na lang pumasok si Komiyama sa kwarto mo at sigawan ka tungkol kay Yumiko. Pero pwede siguro niyang gawin yon kung may nangyayari na sa kanya bago ka pa niya puntahan. Tama. Pwede nga nangyari, nagpunta muna siya sa kwarto ni Nikura Yumiko. Naiintindihan niyo na ba? Ang unang ginawa ni Komiyama, pumunta muna siya sa kwarto ni Nikura Yumiko noong araw na yon. Pagkatapos, hinampas ni Yumiko ang ulo ni Komiyama gamit ang vase. At dahil inisip ni Yumiko na nakapatay siya, tumakbo siya at iniwan ang katawan ng biktima. Pero pagkatapos na nangyaring yun, hindi rin nagtagal, nakabangon agad si Komiyama at nakaalis sa kwarto. Ang ibig ko sabihin, Nawalan nga lang siya ng malay noong mga oras na yon. Nung umalis si Komiyama sa kwarto ni Yumiko, nagpunta naman siya sa kwarto ni Hoshino at pumasok siya ng galit. Inisip siguro ni Komiyama na si Hoshino ang dahilan, kaya umiiwas si Yumiko sa kanya. Ha? At anong nangyari? Nahampas na naman si Komiyama sa ulo sa pangalawang pagkakataon. Pero mukhang matigas talaga ang ulo ng lalaking yun. Dahil kahit na 2 beses na siyang nahampas, nagawa pa rin talaga niya makabangon at makalakad. Grabe naman yata ang tigas ng ulo niya. Sinabi mo pa. Pero dahil doon, lalo yata nag-init ang ulo ni Komiyama kaya naghanap pa siya ng isa pang makakaaway. Sabihin na lang natin na para naghanap lang siya ng mapagbabalingan niya. Kung ganon, si Katsumata talagang pumatay. Oo, kagaya nga ng sinabi ko.